Diyan mo makikita, hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. Senador Marcolita may buwelta sa mga kritiko tungkol po sa notaryo issue at may paglilinaw din po siya tungkol doon sa paglapit niya dito sa surprise witness niya na si Orly Gutisa, tama? Gutisa, na dating ex-marine. At Chinita Princess nakatikim sa mga supporters ni Senador Marcolita, lalo na po ang mga Duterte diehard supporters. Binabash ngayon sa social media ang naturang Cebuana Chinita Princess dahil po sa pagbanat niya kay Senador Marcolita. Saldico may warning na po sa Kongreso at hiniling na ng Department of Justice na magkaroon ng Interpol Blue Notice laban dito kay Saldico. Oy, tambalos-los, lusot na nga ba? Dito sa nangyayaring kababalagan, nimal, wag po tayong pumayag. Ang pag-asa po natin ay tayong mga Pilipino at mag-ingay. Ang dami na pong kumanta. Lahat ay tinuturo po si Martin Romualdez. Kaya bago ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At nais ko po munang pasalamatan ang mga nagpa-super thanks po sa atin. Ma'am Shalost, maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Ma'am Telma Harrington, thank you so much. So si Diala, Lovelyn Sibukawa, Yusif Sibukawa, thank you so much din. Ito at BBM, B2C, may supporter tayo na BBM supporter. Maraming salamat. Victoria Donato, Palafox, thank you so much po sa inyo. Merita Ruth, thank you so much. Jus GM 0075, maraming salamat. Rosis, thank you so much. Teresita Batagas, Ma'am Evelyn Salazar, maraming salamat po. Nila Labrador, maraming salamat po sa inyo. Ayan po yung mga nagpa-super thanks, kahit papano may nakakaalala pa rin yung pakulay. Okay, umpisahan na po muna natin itong buwelta ni Senador Marcolita laban po sa mga kritiko niya at pambabatiko sa kanya tungkol di umano sa pagkots niya dito po kay Orly Gutisa. At nilinaw rin po niya itong issue sa notaryo dahil pinapakalat po ito ng mga bobonistang, tanganistang, loyalista ni Agba na pike di umano ang notaryo. Panoorin po natin mga kabisat, pakinggan natin si Senador Marcolita. Narito po. Na po, bago yung nangyari sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, pagkatapos noon ay lumabas po, kagabi ata ito dyan no? Na yung abogado na nagnotaryo doon sa lumitaw na testigo kahapon na si retired Marine Sergeant ba yun dyan? Orly Gutisa. At sinasabi niya na ito Gutesa yata. Gutesa. Yes po. Notary Public Attorney Pechi Rose Espera, September 25, 2025, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document. Yung sworn statement affidavit daw po ni Gutisa. The signature Gutisa and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Ibig sabihin, hindi daw po siya ang nag-notarize noong dokumento, nung sinumpang salaysay ni Gutisa, bagamat nandun yung kanyang pangalan. Kaya ang sabi niya rito, yan ay hindi totoong dokumento. Pero Sen, bago ko lang bagyo ito, pwede bang bigyan nyo kami ng konting background? Paano ba napunta sa inyo si Gutisa? Ito. Parang ang dating, witness nyo Pwede ba natin doon simulan, Sen? Kasi parang witness. Tingnan lang, kasi nga, na issue na itong si Gutisa Orly ay surprise witness na dala mismo ni Senador Marcolita at hinarap dyan sa Senate Blue Ribbon Committee na ang issue pa nga na hindi alam di umano nila ni Tito Soto at ni Panfilo Lacson. Pero pinasalita, pinaupo, no? O ito, lilinawin natin po para sa mga bubonistang tanganista
narito po ang totoo at magulat po kayo. Sen Dante Marcoleta. Parang Hindi, ganun po. narinig naman ninyo. Buong Kapuluan, nakarinig na. Opo. Ako'y tinawagan ng aking kaibigan. Kilala naman ninyo isa sa mga kaibigan ko, si Mike Defensor. Ayun. Okay po. Ayon sa kanyang paliwanag, itong naging witness na ito, matagal na niyang tinatangka na makausap niya ako. Lamang sa dami ng ginagawa natin dyan, hindi ko mapagbigyan talaga. Pero maliban doon, may mga iba pang mga personalidad Okay. na ginawan ko rin ng paraan na sana makontak din yung mga yon. Kaya lang, yung mga nauna ay hindi naman kaagad nagbigay ng pahayag na makikipagkita. Okay, opo. Ngayon, itong mga huling grupo na ito na nagsasabi, wala nga akong panahon sabi ko kay Mike Defensor. Lalo na ngayon, sabi ko, mag-aalas 2 na ng hapon. Mamayang alas 3, sabi ko umpisa ng aming session. Opo. Hindi kanya, siguro tingnan mo lang kasi meron siyang pakikita sa yung parang draft ng kanyang salaysay. Tungkol saan? Tungkol sa pinag-uusapan niyo doon sa Blue Ribbon Committee. Ano po ito? Stop muna natin. So itong si Mike Defensor, di ba ho abogado ito? Ito ba yung yung mga halos kasabayan ni Chis Escudero sa Kongreso na makapagdebate matindi? Teka lang, Mike Defensor. Ito nga, si Mike Defensor, a former Secretary of Environment and Natural of Resources of the Philippines. O ito nga, si Mike Defensor, naging member of the House of the Representatives noong 2000. Nagiging ano pala siya? Nagiging representative din pala siya. Noong 2000, member of House of Representatives 2019, 2022. So, sa 19th Congress, nagiging kongresista. Chief of Staff, nagiging Chief of Staff din po siya. Tama. Representative party list para itong si basta, nagiging a member of Representative 2019-20, hindi ko alam kung party list ba. Chief of Staff of the Philippines noong 2006-2007. Panahon ba to panahon ni Gloria, tama? Tapos nagiging representative din pala noong 1995-2001. Ito yon si Michael Tan Defensor. Ito po. Representative for Anak Kalusugan. Party list nga. Anak Kalusugan Party List. Tingnan natin, Senador Marcolita. Ito, Lunes po ito, Martes. So, this week lang po ito. Yung Day before. kailan ba kami nagkaroon ng huling pagdinig? Hindi, Thursday po kahapon. Yun po yung mula alas 9. Di Miyerkules yun. So Wednesday, a day before. Oo, kasi sabi ko, sige, nasaan ba kayo? Hindi, sabihin mo kung saan ka malapit para, hindi, andito ako sa Senado. Merong lugar dyan yung Seascape. Alam ko yun, sabi niya. Kasi yun, 5 minuto lang. Mula sa Senate. Mula sa Senado. Kaya, siyempre, yung convenience ko naman ng aking inaalala, para makabalik ka agad ako. Opo. So, tinignan ko yung, meron nga silang isang draft na pinakita sa akin. Ngayon, tinitingnan ko sa aking palagay, talaga baka akong sarili mong gawa yan? Kasi yung ibang mga pagkakatagalog kasi, pasensya na po kayo kanya, hindi po ako Tagalog, Bisaya po ako. Saan ka baka ako? Bisaya Masbate. nga. So, ang Masbate, Jen, Nelson, ay parte ng Bicol. Bicol region. Ngunit, ang salita doon, ang prevalent na salita is Bisaya. Opo, ano yung Bisaya tsaka Bicol. Pero okay lang, sabi ko, naiintindihan naman yan. Maliban lang yung spelling, pakicorrect nyo na kasi mga spelling naman, mali-mali. Yung iba, hindi naman marami. Yun lang ang nasabi ko. O sige ka, kung hindi ako magtatagal, sabi ko, Mike, paki-assistin nyo na lamang siya na ma-finalize yan kasi draft lang eh. So ito yun po yung si Orly. Si Master Sergeant Orly po. Oo, nandun siya. Okay, Nandun naman si Mike at saka yung ibang mga kasama niya. Ang requirement ko lang, sabi ko, siyempre, pandagdag naman na kumpiyansa sa akin yun. Ipanotaryo nyo naman para hindi lang dinala nyo sa akin. Walang notaryo. Bagamat alam ko naman na harap siya sa Blue Ribbon, hindi mo naman may iwasan na susumpa siya doon. At pagkasumpa niya,
pababasa ko talaga yung nilalaman ng kanyang salaysay. Opo. At mula doon, pagtatatanungin na siya ng miyembro ng komite. Malinaw yun. Pero yung para sa akin lang na sa pansarili kong nagustuhan, yung pagbigay niya sa akin, notaryado. Correct. Para makatiyak kayo. Para makatiyak ko kasi siguro nung iwanan ko sila, mga 2:30 na siguro yon. Opo. May panahon pa naman silang kumuha o umanap ng magnunotaryo. Umalis na ako noon. Oho. At sabi ko, bago ko umalis, sige, kung talagang buo sa loob mo at talaga namang gusto mong ihayag yan sa publiko, bukas ka ako, ang oras ay alas 9 ng umaga. Siguro, 8:30, para nandun ka na, para makasiguro kang makapasok ka sa tamang oras. Yun po yung Webes. Yung Webes yun, no? Okay, opo. Okay. So, yun ang pinagtapusan. Okay, maliwanag ho na yung witness na yon, si Orly, ay nirefer lang kay Senador Marcolita ni Mike Defensor na matagal na daw gustong makausap si Senador Marcolita. Ngayon, inisyo nga ho ng mga bubunistang tanganista, mga pinklawa, no? Si Senador Marcolita na di umano ay nagko-coach sa kay Orly kasi nga ito, ipipli ko muna to kasi kasama po dito sa sasagutin ni Senador Marcolita. Hindi lang, di ko na palitan. Kasi nagiging issue din po yan, no? Dahil nasita ni Senador Marcolita na tiga, dandahan ka lang sa pagbabasa. At nilapitan pa nga ni Senador Marcolita ito. Ang sabi daw, kinukots. Ito, Tingnan niyo po yan. Putol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako. Hindi ko makita na putol na siya. Ayun. Oho. Nilapitan niya ni Senador Marcolita. Ipinakita niya yung affidavit niya na sabi na putol. Okay. So ano ba ang nangyayari dyan? Bakit nilapitan ni Marcolita? Kasi nga, sinasabi na, ay, tinuturuan, kinukots ni Senador Marcolita yung naturang witness. O narito yung sagot. Pakinggan nyo po, nilabas ko lang kasi dugtong ito sasagutin ni Senador Marcolita. Narito. Ngayon, kung darating siya, di okay. Kung hindi siya darating, okay din Ay, sa hindi nyo akin. rin expect na pupunta. Okay, sinabi ko nga, kung talagang buo sa loob mo, di ba? Opo. Kung buo sa loob mo at tapat ka sa hangarin mo na mailahad mo yan, kasi Pumunta. nakalagay doon, ito po para sa bayan na lang, sabi niya eh. Binasa ko naman eh. O di, sa akin, kung darating ka, okay. Pag Kung hindi, ka dumating, wala namang nawala sa akin. Eh, dumating. Ayun. ayan na. O, tapos, pag darating na sa akin, ilang mang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako rito 5 kopya. Ito po apat, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung hindi original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Kasi ang balak ko, kaya kinuha ko yung 4, pagka-introduce ko sa kanya, bibigyan ko ng kopya yung chairman, si Senator Lacson. At saka yung si Senator SP Soto. At yung iba, siguro kung sino yung katabi ko, tsaka ako, 4. Opo. Kasi babasa ko na sa kanya eh. Para lahat kami, meron kaming kopya, lalong-lalo na yung chairman at saka yung Senate President. Ganun na nangyari. Ngayon, ang sabi nila ngayon, nabasa ko rin sa dyaryo para bang kinotes ko daw yung... Aha, yun na yun. Kaya ko lang na binanggit na, teka muna, dahan-dahan kang magbasa, Ayun, opo. dahan-dahan kang magbasa, kung ano yung nakasulat, huwag mong lalakta, parang kasi meron kang hindi nababasa. Alam din ni Senator Lacson yun dahil may kopya siya eh. Kasi doon sa pinakagitnang bahagi, meron siyang isang linya na hindi nabasa. Yung panapos ng papel, yung sa ilalim, Kinapos. merong nalalaktawan doon eh. Kinapos. Hindi ko naman alam na ganun yung binabasa niya. Ngayon, yung binabasa ko yung kompleto. Bakit hindi niya binasa yung last line? Ipinalampas ko muna yun, baka magkamali. Tapos nung dumating na naman sa pangalawang pahina, nilaktawan niya na naman yung 2 pahina, ay yung 2 linya. Teka muna ako. Basahin mo ng maigi. Opo. Oh.
alam ni Senator Lacson at saka ni Senator Soto at saka may yung hawak katabi din ko, ng kopya, oh. siguro si Senator Win. Kasi may hawak kami binabasa. Oo. Sinusundan namin yung binabasa niya. Di ba? Opo. Lumalabas kasi sa social media. Sabi niya, sumagot siya, kasi po ito pong kopya ko, may putol yung sa baba. Ayun yung Kaya sinasabi. ang ginawa ko, yung binigay niya sa akin, binigay ko sa kanya. Kanya galing lahat yun, hindi naman akin yun eh. Ayan, nakuha na ninyo mga bubunistang tanganista. 4 na original. So, 4 na original, notaryado yung 4, yung isa Xerox. So, ngayon, yung ibinigay ni Senador Marcolita, yung Xerox binigay kay Orly. Baka itong nakikita, kasi sabi ni Senador Marcolita, yung putol daw yung dulo ng yung page, no, yung Xerox. Baka kasi yung ginawa niyang affidavit, ang size nun long. Tapos nung Xerox, yung gamit ng machine short. Kaya kinapos. Di ba? Yung sabi kinapos. Kaya hindi nababasa. Siyempre, sabi ko nga, ang mga senador, pag merong mga witness, resource person, pag nagbabasa ng affidavit, sinusundan din nila yan. E di kung nagkukot si Senador Marcolita yon, e di sana sinita na ni Lacson at ni Tuta Soto. Alam naman natin, tuta sila ni Romualdez eh. Sisitay na, tika may dagdag bawas ka. Oy, Marcolita, hindi yan tama yung affidavit. Ito, may kopya din ako. Kayo. Ito tuloy, Senador Marcolita. So yun po yung Xerox copy. Siguro pagkaka-Xerox. Oo, baka ganun Kaya nga. Kaya ang ginawa ko, ako na nagsabi, magpalit muna tayo. Makita ko nga naman, putol yun. So lumalabas. Sinasabi nila ngayon, kino-coach ko na naman. Ayun po, sana lumalabas sa social media, TikTok, halos lahat. Correct. Lumalabas na kino-coach nyo raw yung itong si Hindi po, Master yung Sergeant pong Gutesa. binigay niya sa aking 4 na original, kinuha ko po yun sapagkat ang bala ko, yung isa, ibibigay ko kagad kay Senator Lacson na siya yung chairman. Yung isa naman, bibigay ko kay Senator Soto, siya yung Senate President. At kung sino yung katabi ko, bibigyan ko. At saka yung isa, para sa akin. Para pag binabasa na po niya, yung kanyang statement, nasusundan po namin. Correct. Kaya alam po ni Senator Soto ang sinasabi ko, na meron po siyang nalaktawan na isang linya nung una, pagkatapos yung pangalawa, 2 linya na po, hindi niya binabasa. Kasi sayang naman. Kasi kung i-coach nyo, ang una mag-react yung may hawak ng Si Lacson. Oh, Ay, si kasi Orly. alam po nila na hindi niya nabasa yung di sana sinansala ako ni alam niya. At sabi ko, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Sabi ko, you have all the time, sabi ko pa. Para sa ganun, walang nalalaktawan. Binabasa pala niya, may kulang pala sa Xerox gitna. nga. Meron ho bang Short. kwento, halimbawa, binabasa niya, bukod doon sa affidavit niya, ay iba ang nababasa niya doon sa kanyang... Hindi matutuloy doon sa pangalawang kasi Ayun, 2 may linya yung kulang. nawawala Nawawala. Paano kung recording yun? Hindi mare-record yung sinasabi. Check po yun, nakarecord Kasi sa transcript. iba yung recorded eh. Yes, po. Kaya ang gusto ko, kung ano yung binabasa niya, Yun maski din sa record, binabasa. ganun din. Yes. So, Kasi ngayon, kahit babalikan mo yun, talagang may puto. Mapapakita ko talaga eh. Putol talaga eh. Ayan, maliwanag na, mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Hindi nagtagumpay ang mga trolls ni Martin Romualdez para sirain si Marcolita kasama si Orly. Na pinapakalat nila eh. Tinuturuan daw kasi kita mo naman talaga rin sa video. Ako nga rin mismo, sabi ko, ito, ako alam ko na eh. Na yung nung insidente na yon, alam ko na gawing issue ng mga bayarang mga trolls ni Martin Romualdez at alam ko na papatrending nila agad at tinuturuan, nangyari nga ho eh. O at least ito, alam ni Senador Marcolita pala na sinasabing tinuturuan niya yung naturang witness. Abogado si Marcolita, gagawin niya yan, kalukuhan. Pinapanotaryo pa nga niya, panotaryo mo yan. Para at least man lang maniwala ako sa iyo. Kasi ang notaryo ganito. Ang purpose ng notaryo, no? Kaya pinanotaryo ni Marcolita para makasigurado si Marcolita na yung sinasabi niya ay totoo. Kasi ang question diyan, paano mo mapaniwala si Marcolita kung walang notaryo yan? So nang pinapanotaryo, yung chinik ni Senador Marcolita ay tama. Kaya in-entertain. Take note, hindi po si Senador Marcolita naghanap dyan. Lumapit po mismo dyan. Yan kay Senador Marcolita. Tuloy, Senador Marcolita.
O ano pa yung isang may kinalaman dyan? Yung notaryo. Yung notaryo. O, ito na lang, liwanagin din natin yung notaryo. Kasi pinapalabas naman ho, ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba, kasama ng mga Pinklawan, Dilawan, komunista, na yung notaryo daw ay piki. Pinatrending talaga ng mga ugag na piki di umano ang notaryo. Alam nyo ho, abogado si Senador Marcolita, alam niya kung piki ang notaryo or hindi. Tatanga-tanga si Senador Marcolita kung madaya siya. Unang-una, dry cell. Dapat merong dry cell talaga. Dapat original na perma yung notaryo. O ito, sasagutin din po ni Senador Marcolita. Makinig kayo. O, ganito. Mhm. Yung si Orly ba yun? Orly. Si Orly Gutisa. Gutesa. Siya mismo pumunta doon sa ano Public. Binalikan niya eh kasi nagkamali po yung pagkakatype yung pong December 6, 2025. Hindi po 25, 24 kaya binalikan ko po kanya. Ang ginawa po nila, kinurek lang nila tapos pinapirma sa akin. Doon sa mismong notaryo. O sige. Kaya alam ko na pumunta siya dahil nga sinabi pa niya na mayroon pong mali dito. Para siguro kurikin din yung record na iniwan niya. Kasi kukuha ng kopya yung notaryo. Yes po. Ngayon, pag-usapan natin na sinasabi ng abogada na notaryo na hindi niya pirma yon. Yung Yari. nakapangalan mismo po doon. O sige, sabihin na natin na maring hindi niya pirma. No? Granting na hindi niya pirma. Ngayon, sino ang maglalagay doon sa, kasi yung notaryo sa bandang baba, mayroong nakalagay doon, doc number, Correct. page number, Yes. book number, series of 2025. Serial number. Paano niya makikita yung notarial register noong abogadong nagnotarya? Makikita mo niya anong doc number, may ilalagay niya anong number? Yung page number ng notaryo, alam niya? May papakita ba sa TV direct? Kasi meron ano yan, lumabas sa social media. Ilabas niyo yung pinakahuli para ma-explain natin. Teka lang, no? Parang gustong ipalabas nila na itong si Orly Gutisa ay namimiki ng notaryo. Namimiki lahat. Pati yung pirma ng abogado ay piki. Yun ang gusto nilang palabasin. Okay. Kaso nga, ang ribat ni Senador Marcolita, alam mo kasi yung notaryo, ako nagpapanotaryo ako dyan, tama si Senador Marcolita, nire-record nila yan eh. Meron silang parang libro. May mga series yan eh. Kung kasunod na na ginawa nilang notaryo, nire-record nila, logbook nila yan, yung notaryo. Tapos meron silang pangtatak na parang kulay asul nga yung tatak na yon, tapos may dry sealed ka pa, tapos pipirmahan nila ho yun. Para yun ang patunay na legit na nanggagaling sa kanila. Nakakatakot naman itong si Orly kung alam niya yung detalye lahat ng notary public na yan. Tuloy oh. Malaman natin ang pinag-uusapan natin. Direk, ipakilabas nyo. Kasi nasa social media naman. Para nang sa ganun ay... Para malaman ng mga kababayan natin kung ano yung binabanggit natin. Pinag-uusapan Di ba natin. doon sa left side ng dokumento, yung pinakahuli, napipirma rin yung notaryo, merong doc number, page number, book number, series of yung year. Pa yun eh. Di yun, ano? Sige po, hinahanap daw po, Pagkatapos, sir. yung sinasabi niya, yung notarial yung notarial details niya, hindi raw siya yun. Ibig sabihin, si Gutesa, kinuha niya yung stamp na yon, tinatak niya doon sa mismong lugar na kung sa sabat ng notaryo, saan niya kukunin niyo kung hindi bibigay sa kanya? Pagkatapos yung dry seal. Yes. Isa pa yun. So, ibig sabihin, si Gutesa pumasok sa kanilang opisina, siya naglagay ng dry seal. Kung yun ang pagbabatayan natin batay sa kwento nila. Paano magagawa nung Nung Gutesa. Gutesa? So, ibig sabihin, sila rin ang gumawa nun. Ngayon, kung sino man yung pumirma doon at hindi nga siya, pananagutan ng ano yun, pananagutan Pumirma. ng abogado yun. Sana mapakita para... Teka lang, para naman tayo dito sa Maynila, hindi nagpanotaryo, mga bugok talaga itong mga bubunistang tanganista. Itong abogadong ito dapat ipatawag. Dan ganito kasi sa notaryo. Hindi naman talaga yan abogado yung nagpipirma dyan. Sa tingin nyo ba? Bukod na lang siguro yung ibang notaryo. Talagang sila nagpipirma yung mga abogado. Ang nangyayari diyan sa mga notaryo publiko, mga opisina na yan,
Inu-authorize lang nila. Yung nagpipirma dyan, may tatak. Kalimitan ganon. So, di naman totoo naman talaga yan. Hindi naman talaga abogado yung pumirma, yung iba dyan, bukod sa iba, ha? Pero ako, nagpanotaryo ako dito, hindi ko alam kung abogado ba talaga yung pumirma yung sa notaryo ko, pero nung ipinasa ko po, tinanggap naman. Ganun naman o talaga yan. Sus ko, lokohin nyo pa yung mga Pilipino. O ngayon, ito, sabihin na lang natin na hindi po talaga yung abogado ang pumirma dyan sa notaryo na yan. O ngayon, sinong pumirma dyan? Di puntahan natin sa opisina at ipasubpina mo, Senador Marcolita, itong abogado na yan. Di lalo kayong masilip dyan, patay kayo. Para magkaalaman, no? Tuloy, oh. Malinaw. Sige po. Ano pa, meron tayo yan eh. Habang hinahanap yun, Sige, oo. ano ang implication, anong epekto noong hindi pala, halimbawa lang, for the sake of... Ito, mas maganda ho. Ito kasi ang sabi nila, walang saysay po yung testimonya ni Orly Gutisa dahil di umano, questionable yung notaryo. Ito, abogado na talaga to, senador na talaga to. Sasagot, narito. Of argument na hindi talaga notarized yung peke, yung pagkakanotaryo. Ano ang epekto nun dun sa Granting, saysay? opo. Ang magiging epekto niyan, wala na. Bakit? Kasi subsequent to that event, si Gutesa humarap sa komite. Humarap sa Blue Ribbon Committee at siya'y pinasumpa. Okay. At doon ay binasa niya yung kanyang sworn statement. Okay. At pagkabasa niya, pinagtatanong siya. Sa makatwid, kahit na walang notaryo yun, Okay. kahit walang notaryo yun, hindi nawala yung saysay ng kanyang deklarasyon. Correct. Kasi sumumpa siya doon eh. Uh-huh. So, kung titignan mo ngayon, parang yung kung tatawagin yan sa legal term, surplusage, sabi nila. Surplusage. Ibig sabihin, with or without that, nananatiling Matibay. valido Yung kanyang yung salaysay niya. Dahil nga, sa katotohanan, na sumumpa siya. Sumumpa siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. Nanonood ng taong bayan nung mga sandali na yun. Di ba? Tama po. Oo. Hindi lamang ibinigay yung mismong sworn statement, ito ay pinabasa namin. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo kanina pa, kailangan walang malaktawan. Ayun. Sinusundan namin yung pagbabasa ng kanyang statement eh. Dahil recorded yun. Recorded yun. Paano kung halimbawa, tingnan natin ang record, yung isang linya nawala. Pagkatapos sa susunod na linya, wala na naman. Kulang-kulang yung binasa niya. Magkakaroon ng problema doon. Ayun. Kaya ako pinaulit sa kanya, ulitin mo, dahan-dahan ka lang. Para recorded. Sa kanya yun, salita niya yun eh. Oh. Ito sa ano to? Okay na raw. Ipakita natin sa telebisyon. Yung teka lang. binabangkit. O yung dokumento. Yung Yan. pinakahuling, Sa huli. yung huling pahina, nandun yung... May pirma. Ayun, Yan. opo. ilaki mo nga yun. Ayun, meron nakalagay doc Doc number. Opo. Sinong paan at nilagdaan? Hindi yung doc number na Sa pinakababa. 255. Oh. Doc number 255. Paano makukuha Page number paano 54. makukuha nung ano yung yung 255. number ng document? Kasi makikita mo sa notarial register, susundan mo yun eh. Ang pinanggalingan mo siguro 254. So ngayon sa kanya 255. Page Tapos number. Page 58 sabi niya yata. Opo. Book number. Ano ba yun? Hindi ko po maintindihan. Parang letter V. Saan kukunin ni Gutesa yan? Gutesa. So ang nag-provide yan, yung notarial staff, kung sino man yun, kung wala man yung abogado, may sekretarya siya, at saka yung sinasabi ko sa yung stamp na yun, yung kulay asul. Walang ligtas si Tambaluslos. Nasa na kayo mga bubunistang tanganista na ito yung sinasabi nila, piki daw o useless daw yung sinasabi ni Orly Gutisa. Wala na ho eh. Kahit walang notaryo. Kasi yung notaryo naman, notaryo lang ni Senador Marcolita para hindi siya madaya ni Orly Gutisa na totoo yung mga sinasabi niya. Yun lang yung dahilan yun. Kahit walang notaryo, sabi ni Senador Marcolita, valid pa rin yan kasi nga nag-take oath, nanunumpa, at natanong po ng mga senador sa naturang hearing. Tama ka, Senador Marcolita, paano mahuhulaan ni Gutisa yung doc number, page number, book number,
series number. Kayo yan, sa notary public ang nagpapirma hoy. Kaya wag na po kayong tumanggi dyan. Mabulilyaso pa kayo ni Senador Marcolita. Kasi kung nagpabayad kayo dito sa team ni Saldico at ni Tambaloslos, maglabas ka ng ng statement, sabihin mo na hindi ako pumirma dyan. Talagang hindi siya dyan pumirma. Kasi kalimitan mga abogado, meron lang authorized person na pipirma dyan. Yan ang maliwanag. So ngayon, ipatawag mo yan, Senador Marcolita, para mabulilyaso tuloy. Yun ang detalye ng notarial commission niya. Ibig sabihin, si Gutesa, nakuha niya yung stamp na yun, siya mismo nag-stamp na gano'n. Kalukuhan nakuha niya yun. yung doc number, nakuha niya yung page number, nakuha niya yung book number. Pagkatapos, dyan sa mismong lugar ng detalye na yan, meron dry seal yan. Yung dry seal, Ay, nakita nyo, may dry seal. may dry seal. Sa mga tweet, pati dry seal, nakuha ni Duterte. Paano niya mapapasok yung opisina? Yari kayo dyan. Kung sasabihin niya na hindi niya pirma, nasa sa kanya yun. Pero, hindi po pwede na si Duterte ang pumirma niyan kasi sila nang gumawa lahat eh. Correct. Ayun. Tapos May kasalanan dyan ang notarial kung sino man doon sa notary kung office. sino man. Bakit? Ba't mo pinayagan na mailagay lahat yung detalye na yan? Pag kukuha mo yung kanyang notarial register, pagka tumama dyan, ibig sabihin sila yung naglagay niyan. Correct. Hindi si Gutesa. Hindi ba Correct. matatamper yun, Sen? Halimbawa. Hindi matatamper yun. Tuloy-tuloy yung number niya. Kasi makikita. pagkatapos Pagkatapos ng isang buwan yan, o kung merong ganyan, i-report mo sa RTC na kung saan nakakuha ka ng komisyon. Correct. Ayun pala yun. Hindi po pwede, yung mga iba dyan, naglalagay sila ng, yung mga gusto Price. kumita, meron silang iniiwan na espasyo para yung ganun gusto magpanotaryo, nagkataon na sa araw, sa ganung klaseng panahon, kailangan, naglalagay sila doon. Post-dated, parang gano'n. Yung mga ganun, Unpredicted. lalo na, alimbawa, yung mga 2 years na ganyan, nahanap ng ganyan. Ay, ngayon, mahigpit ngayon, kaya i-report mo yung notarial register mo, makikita mo tuloy-tuloy yan. Masasampin ako, yung, Patay. yung notarial register ng abogada na yan. Ibig sabihin, tatama doon sa ginawa nila. O, notarial register na, ibig sabihin, nakuha ni Gutesa yung kanilang notarial register. Imposible yun. Patay kang bata ka. Patay kang abogago ka. Ipapasumpina ka daw. Isama lahat ng mga libro, records, kasi siyempre, titingnan man yan. O, sige nga, kung tama yung record yan, o sinong may kasalanan, iyan si Gutisa, nagpanotaryo sa'yo. O pupunta yun, nagbabayad yung si Gutisa sa inyo, sa opisina nyo. Tapos ngayon, sasabihin nyo na hindi kayo ang pumirma. O ngayon, kaya bang pikiin ni Gutisa lahat ng mga serial number, book number, page number? Patay kayo, pati dry cell. Kayang pikiin. Naku, yari. Bolilyaso. Magkano kaya binayad ni Tambaloslos sa notary public na ito? No? Ngayon, magka-problema kayo kasi ipapatawag kayo ni Senador Marcolita. Anong kaya yung isasagot nyo dyan? Di magkakaso patuloy. Yari. Ang problema pa pala yung petensya na yun pagka nagkataon. Baka akala Correct. niya hindi siya subject to disciplinary action. Patay. Oo. Kaya kung sasabihin niya, okay, hindi ko pirma yan, maaari. Pero ikaw ang nag-facilitate para yung notarial details mo at saka lahat ng nakalagay doon, doc number, page number, book number, walang kinalaman yung Gutesa na yun. Kahit kailan hindi niya makikita at hindi niya alam kung saan niya kukunin yun. Maliban ako sinabi yung sandali yan, nakugdub ang kanyang opisina, no? Oh, imposible naman yun. Alam mo talaga, sa totoo lang, ako, tagal naman ako panotaryo sa Maynila. Hindi naman abogado nagpipirma sa notaryo. Parang yung sekretaryo lang, authorized person na nagpipirma. Promise. O kayo, nakakanotaryo kayo sa Maynila. Talagang dapat ang pipirma dyan, abogado. Pero yun yung kalakalan sa Maynila eh. Sos, sa probinsya siguro, abogado talaga kasi siyempre sa probinsya. Pero sa Maynila, maghanap kayo ng notary public office. Magpa-notaryo kayo. Hindi man abogado. Abogago, nagpirma dyan. Ano ba yan, Senador Marcolita? Legal ba yung ganon? O dapat abogado talagang pirma? Kasi meron talagang, sekretary lang ng abogado. Hindi naman ng abogado lagi nandyan sa kanilang
opisina, lalo na yung mga pwesto-pwesto lang. Sus, marami sa Maynila, kanto-kanto eh. Notary. Tapos pag tinatak mo, yung tatak kasi doon, nandun na yung parang PRC, number ng yung abogado. Patunay na siya ay abogado. Patay kayo ngayon, pag ipatawag kayo, magkabulilyasuhan pa. At halimbawa, Sen, may nakapanood dyan, at dyan din nagpanotaryo. Yun lang. Dyan ka kami nagpapanotaryo, yan talaga pumipirma. Nangyari yung Talagang gagawin. De, gawin. Saan bang notary publican, Senador Marcolita? Puntahan ko nga yan. Magpanotaryo nga ako, kunyari. Tapos, titingnan natin yung perma dyan kay Orly Bagutis at saka perma natin. Sa mga DDS, sa mga nakakaalam, yung notary public office na yan. Puntahan nyo nga, magpanotaryo nga kayo kunyari, tapos ninyo, ipagkumpara kung pareho ba yung perma at saka yung series, no? Makikita naman yan. Patay kayo dyan, lalo magka-problema. Tuloy, Gawin natin dyan, kuntal para makita yung katwiran dyan. Yung notarial register, pasasabihin na natin. Patay. Nakita mo, para ko nang nakita, tatama. Doon sa page number, doc number, page number, book number. Yung tatlong yun. Kasi yung series of, yung year lang, madali naman yun, 2025 eh. Oo. Ay pagka sinabing nawawala po bigla nawala. Si Bala na kayo gumawa ng konklusyon. So, kabida natin, halimbawa, talagang yung pirma doon, kasi mayroon sa pirma eh. Kung hindi ba nakuha natin ng staff natin? Pagkaraniwan kasi yung mga staff, kasi kung minsan wala yung basta Wala yung bugado mismo. i-ano lang sa kanya, Viber mo nga sa akin lang, babasahin ko. Kanya, pag binasa niya, okay naman sa kanya. Papirmahan. Sige niya, inotaryo mo. Oo. Pwede pumirma yung mga gano'n ang ginagawa ng iba eh. Kasi kung minsan wala siya doon eh. Ayan, nasagot talaga yung tanong ko. Pwede palang pumirma. Loko talaga. Loko kang abogada nito? Sinong abogada nito? Yaward talaga. Attorney Pichi Ros Espira. Oy, Pichi! Ginawa mo yan, bakit mo dinideny? Malamang ang pumirma nito, yung sekretary nga lang. Tama nga, pwede pala yun. Pumirma yan, sinasabi na ni Senador Marcolita, pwede naman pala. Basta ito nakalagay dito, yung pantatak na, kumpleto ng PRC number. Ayan Sus, kung abugaga na to, maimbita ka pa ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Tuloy. Lagi maghapon yun, nakabantay doon sa kanyang... Correct. May bayad kasi yun eh. Yes po. Hindi ko na alam ngayon kung magkano yung bayad sa mga notaryo. Ang sabi ng isang senador, hindi ko na babanggitin para hindi na kayo mag-away-away. Kung mapapatunayan natin... Ito. Si yan? Si Kiko Matsing yan. Ito. Si Kiko Matsing. Susob na tayo sa notaryo. Maliwanag na po yan. Yan naman talaga. Kayo... tanginang issue ng mga dilawan, pinklawan, ang bababaw, mga pulawan, hindi nyo kayang durugin. Senador Marcolita, abogado yan. Ito naman, si Kiko Matsing, si Kiko Matsing. Ating peke ang notaryo, mawawalan ito ng bisa. Ang bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Si Kiko yan. Sinabi niya. Ano yung senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, Sen? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi, Kiko Matsing, dagat, wow, dagat. Ikaw daw yung bababa yung kalidad. Talaga naman mga dilawan, mga salo talaga mula noon hanggang ngayon. Bakit, Senador, bababa? hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting Wala. na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangtata. Stamp na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung mga numero. Makapal na libon, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? Di peki talaga, Kaya lang sumumpa nga siya. Humarap siya sa komite. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos noon, in-interpellate siya. Oo, pinagtatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig.
parang, ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kay Menotaryo wala. Notaryo hindi. Doon na napunta eh. Oo. So, Kaya yung curative effect nung pag nandun na yun. Kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Ayun. Ito na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. Correct. So yung committee na mismo, yung nagpapatunay na mabisa yung sinasabi, mga statement ni Orly Gutisa. So wala nang bearing. Walang bearing kung notaryado ka or hindi. Basta pagpunta mo doon sa pagpunta mo dyan sa committee na yan, manunumpa ka. Pag panunumpa mo, cross-examine ka, tatanungin ka dyan, automatic magiging valid yung yung statement, naka-record pa. Kaya nga pinaulit ni Senador Marcolita kasi naka-record lahat ng lahat ng hearing. Siyempre doon ang pagbabasihan, pwedeng gamitin sa lahat. Kahit anong mga legal na basihan sa mga kaso. So ito, maliwanag kasi yan ang pinagmumukha niya. Lalo na si Auntie Claire, buang talaga tong spokesperson na to. Walang kwenta, no? Ang ubob. O ito, walang bearing yan. Maliwanag. Yung kredibilidad, hindi natatamaan. Kahit may notaryo ka o wala, matik, valid pa rin yung statement ng witness dyan sa committee. Tuloy, Senador Marcolita. Ayun. Di ba? So kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo. Aha. Wala rin diferensya yung Sen. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo after na siya humarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat ng nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Kasi ipanotaryo nyo uli. Wala namang problema kung ipanotaryo mo. Ayun pala ang ibig sabihin. Ayan. Nimal. Tambalos-los pikat. Yun yung sinabi ko rin kanina. Di panotaryo na lang muli. Kung may problema kayo sa walang notaryo, di panotaryo, wala namang mabago eh. Kung ano yung sinasabi, di panotaryo. Anong problema nyo? Di wala na. O iyak na. Patay. Kulong talagang mga hinayupak na tutuloy. Well, doon alam mo, hahanapan na lang ng diyan mo makikita. Hahanapan ng butas. Diyan po kayo magpakatalino. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan niyan eh. Ayun. Yun na nga po. Wala po akong kinalaman. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buong loob mo, magpanotaryo. at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo, dami mong pipirma, dami mo, para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Ako naman, nagikipagsapalaran, kung darating, okay. Darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Nako. So, yun pala. So, nasagot na yung dalawang tanong, Nelson, doon tayo. Well, sabi naman nila, Sen, surprise ito, para bagang may konting pagdududa rin po. Iswatang chairman, sabi niya, hindi na coordinate, wala daw courtesy. Yun hong pagharap nitong si Master Sergeant Gutesa. Wala daw Teka lang. Sus! Ginagawa naman yan ng mga, lalo na mga buhaya, mga kongresista. Pa-surprise witness sila. Diba yung kasagsagan kay Tatay Digong dyan sa Quadcom? Meron silang mga pa-surprise witness. Akala mo naman mga katotoo. O bakit dito sa Senado bawal yan? Tuloy kortesiya doon sa komite at maging sa chairman ng... Walang kortesiya. Walang kortesiya. Paano po masasabi na walang kortesiya? Di ba nagsalita ako, sabi ko, Mr. Chair, I am going to consume the remaining time that I have to make a disclosure. Sinabi ko yung pangyayari nga na tinawagan ako niya, at Mike kung Defensor. papayag kayo, Mr. Chair, ay ihahayag ko dito yung witness na sinasabi ko. Let him testify. Sabi niya. naman po niya. Di ba? So tinawag ko ngayon. Nasaan ang kawalan ng courtesy? Correct. Pinagpaalam ko eh. Hindi ko na biglang nagsasalita, Mr. Chair, ito po, iupo nyo rito. Wala naman po noon. Nakikita naman po ninyo ang lahat ng nangyari. Kayo po ang higit na nakakaalam dahil napanood po ninyo pati yung paraan kung paano ko po siya inihayag sa gitna ng committee. Ayun. Okay. Maliwanag, pinagpaalam po ni Senador Marcolita
kay Tito Soto, kay Lacson, bago po isalang itong si Orly Gutisa. No, ngayon, wala na po kayong takas mga hunghang. Kahit anong durog nyo po dito kay Senador Marcolita, wala na kayong magagawa. Ganyan ho talaga ang kapalaran ninyo. Kahit anong sira ho ninyo, kahit anong atake po ninyo kay Senador Marcolita, hindi nyo kaya. Dahil ang katotohanan lamang ang gusto ni Senador Marcolita. Kagaya ho itong iyaking na si Chinita Princess. Alam mo po itong babaeng ito, si Kim Cho, naalala ko ito nung COVID eh. Oh. Sabi ng batas, bawal lumabas. Kapag sumunod ka sa batas, pwede ka nang lumabas ang buang nalaga. Tama ba? Nagulat to ako kasi bumanat kay Senador Marcolita na ang ginagawa ni Senador Marcolita ay kinalaban ng mga kurakot sa gobyerno. Di ba yun din ang sigaw ho ninyo? Kim Cho, nakakahiya ka, Bisaya ka pa naman. Pakinggan po natin ito, oh. Binash ang Chinita Princess na si Kim Chiu ang matapos mag-post sa social media patungkol kay Senator Rodante Marcoleta. Dito inilarawan niya ang mambabatas na laging galit at laging naghahanap ng away. Binalikan din ng aktres ang naging papel ng senador sa pagpapasara ng kanyang mother network. Ayon sa post ni Kim sa kanyang ex, dating Twitter account noong September 23, he is always angry, always picking a fight. This is the same way he went all out pushing for ABS-CBN's shutdown. It's frustrating and heartbreaking to see the same darkness play out again. Binura rin naman ni Kim ang naturang post makalipas ang ilang oras, ngunit kumalat na ang mga screenshot nito sa social media. Kahit binura mo yan, wala na, nasib na po ng mga DDS. Ito po yung ano niya, yung post niya. Yan tayo, Kim Cho. Kala ko ba gusto ninyong managot ng mga kurakot? Bakit tinitira si Marcolita? Kasi na-impluwensyahan ni Vice Ganda dahil yung TV network na ABS-CBN ay nagsarado. May kasalanan kayo naman talaga Pagbayarin ninyo ng tax ng maayos. O kung walang kasalanan yung ABS-CBN, hindi sana nagkaroon na ng prangkisa muli. Kasi si Tambaloslos, nandyan pag may-ari ng DJMM, teleradyo ba yan? May-ari na rin ng ABS-CBN. Ang problema dito sa babaeng ito, nahawaan ito ng mga pinklawan, masyadong nakikialam sa politika. Dapat ihiwalay mo yung karera mo sa pagiging artista at sa politika. Pwede ka namang sumausaw sa politika, pero nasa tama ka. Sabi niya, tigil daw kasi masyadong maingay daw si Senador Marcolita, sumisigaw. Putya, kailangan po talaga dyan. Kailangan mabagsik ka. Kailangan matapang ka. Laban sa mga kurakot. Kasi kung hindi ka matapang, alulo ka. Kakainin ka ng maling sistema. Tsaka bakit? Anong mali na ginawa ni Senador Marcolita? Kaya binanatan siya ng mga Cebuano din, Cebuana Anong sabi? Wait, not about Kim Cho, ha? Pero since nag-name drop man, bakit? Bakit daw nagagalit ka? Bakit nagagalit ka, Kim Cho? Ang mga other party kay Marcolita. Hindi daw niya na nagits, sabi ni Dwight Dave, taga Cebuano ito, Cebuana. Hindi daw niya nagits ang hatred towards him. You guys are invalidating the facts that it was during his time that Saldico and Martin Romualdez was divulged as part of flood control corruption. Bakit ka nagalit? Bakit i-hit ninyo siya tapos si Martin hindi? Di kugit B. Are we trying to fight corruption or those that are supporting allies of the Dutertes? Ano na? Ang point niya dyan, bakit nagagalit ka, Kim Cho?
kay Marcolita. Pero kay Martin Romualdez, hindi ka nagagalit. Samantala, sa panahon ni Senador Marcolita, na nagiging Senate Blue Ribbon Committee Chairman siya, nabunyag ang pangalang Saldico at Romualdez. Kagaya rin po ng isa nitong kapwaling syukla. Yun na ba yun? Nasaan ba yung si Ogie Diaz? Sabi, ay, buti na lang daw na hindi niya binoto si Senador Marcolita. Ay, putya. Wala naman biring din kung hindi ka bumoto dahil naman siya, senador na. O ito, pahiya kayo ngayon kay Guanzon. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, bakit nyo pupurihin si BBM kasi pinupuri ng mga kapwa niya Pinklawan Dilawan Sa kasalanan na siya din ang may gawa, Sus Maria Josep, kain suka talaga. Ano, Kim? O ito pa, dagdag pa ni Ma'am Rowena Guanzon. Ayaw nila sabihin na Marcos resign kasi nakikinabang sila sa administrasyon na to, kain suka pamor. Ano, Kim Cho? Meron pang mga dito, mga batikos kay Kim Cho. Ayaw ko nang basahin kasi medyo talagang below the belt mga banat sa kanya. Dinilit niya yung post niya kasi nga pinutakti na, lalo na maraming mga Cebuano rin na mga DDS los. Tandaan ninyo, ang Cebu ngayon, DDS country na yan, di ba? Nakuha na ni Pambari 4. Ay, nga Pinklawan, Dilawan, di na umubra, yari kayo, wala na si Gwen. Talagang babatikusin at kawawa ka lang. O ito, Saldico. Ayan na po. Interpol Blue Notice versus Representative Saldico, hiningi na po ng Department of Justice. Formal nang hinihiling ng DOJ ang Interpol Blue Notice kasi nga hindi pa rin nagparamdam itong si Saldico, pero ngayon sa litis ang sabi willing naman daw uuwi siya itong si Saldico. Ito po. I hope that when I return to the Philippines, I would be afford due process and that you would ensure the safety of my family and me. Kakanta na to! Kanta ka na, Saldico! Ayaw naman sa Speaker of the House, Bago. The only proper way to address these matters is not through correspondence from abroad, but by returning, appearing at the proper forum, and answering the charges directly. Bibigyan ka naman daw ng due process, umuwi ka na, kumanta ka na. Pero ako sa iyo, Saldico, para mapakinabangan ka naman ng taong bayan, bago ka po uuwi, kailangan pong mag-video ka muna. Kumbaga, maglagay ka ng USB, or magsulat ka, mag-video ka, isabi mo ang lahat. Kasi, malay natin, may magka-interest sa'yo ng mga sindikato, mga kakampi mo, bigla kang gurgurin, patay kang bata ka. Wala na, hindi na natin matuko yung pinaka-most syndicate sa nangyayari po sa bansang ito. Winarningan na rin po siya ni D na pag hindi daw siya uuwi, sisipain na siya sa pagkakongresista. Kaya mukhang uuwi ito si Saldico. Kailangan ang sigaw natin, protect Saldico. Kailangan protect Saldico. Baka biglang magorgor, sayang yung mga ikakanta niya. Pambihira, tingnan mo, itong Department of Justice, mukhang talagang tinatakpan na po nila itong si Martin Romualdez. Mantakin mo, tingnan mo yung nire-recommend na pakakasuhan. Wala si Martin Romualdez dyan. Number 1 sa listahan, si Saldico. Tapos si Chis Escudero. Paano nangyari? Nakapag-flood control ba si Chis Escudero? Number 3, si Villanueva. Number 2, Jinggoy Estrada. Puro mga senador Tapos alias Bing Ramos, alias Mina, Mitch Kahayon,
Minard Ngo. Itong si Minard Ngo, ito po yung yung special envoy to China ni Ngiweim. Minard Ngo. Tapos Bong Revilla. Miss Carlin Villa. Sino tong mga to? Undersecretary Roberto Bernardo. Engineer Alcantara, Mr. Giancarlo Rivera, Linda Victoria Macanas, Mr. Juanito Mendoza, Miss Sally Nicolas Santos, Miss GC Mahusay, alias Andre Balatbat, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Dumasig. Nasaan yung pangalan ni Tambaloslos Animal? Yun nga yung poon eh. Yun nga yung tatay ng mga demonyo. Talaga si Boying, bilib ako si Boying talaga eh. Na marunong itong lokong ito kung paano sakyan ang issue. Marunong gumawa ng script. Marunong magdrama. Ngayon, ano po ang mangyayari dito kay Martin Romualdez? May maniwala kaya dito sa kakasuhan? Alam nyo, ako sa akin talagang halata na masyado itong Department of Justice at Senate Blue Ribbon Committee at Tuta Soto. Hindi na masyadong halata, no? Tangingot, ginagawa na tayong tanga, no? Mantakin mo, Martin Romualdez, ilang bisis na pangalanan, hindi nirekomendang kakasuhan. Martin Romualdez, na maraming nagturo, tinuro ni Bryce Hernandez, tinuro ni yung Diskaya, no? Tinuro ni Bernardo, tinuro naman ni Orle Gutisa, itong si Martin Romualdez, na mga pinakamaraming dinideliveran nila weekly. O paano nangyayari yun? Bakit hindi pinagkakasuhan, hindi isasama sa i-recommend na kasuhan itong si Martin Romualdez? So ganun na lang, kakalimutan na lang pala itong pagmumukha ni Martin Romualdez. Walang Saldico kung walang Martin Romualdez. Sa bagay, no? Talagang i-stop nila doon kay Saldico. Kasi pag hindi nila i-stop kay Saldico, pag umakyat kay Martin Romualdez, panigurado dali yung si Bongbong Marcos. Kaya ngayon pinipilit nila, hold natin dito, hanggang Saldico ka lang. Pero, pag uwi ni Saldico sa Pilipinas, Saldico, kumanta ka. Wala ka ng ibang gagawin para magiging hero ka na kawatan. Parang Robin Hood dating ba, no? Para magiging hero ka na kurakot ka. Kasi ang kurakot, hindi makukumpleto pag walang ko. Kumanta ka na, mag-video ka na, ikanta mo na. Yan lang advice ko sa iyo. Talagang inaabangan ka na makapwa sindikato mo na makauwi ka sa Pilipinas. Baka doon ka pa lang sa sa airport, yari ka na dyan eh. Gurgur na abutin mo. Kaya, dapat, mag-video ka na bago ka umuwi. Pumunta ka ng pagdating mo ng Pilipinas, nang malaman na ho ng taong bayan. Para wala na, kahit magurgur ka man lang, mapakinabangan ka na ng taong bayan, ikanta mo, lalo na itong kaibigan mong buhaya, lahat, walang labis, walang kulang. Kung meron ka pang natitirang konsensya, buang ka, bagyo na naman ngayon, yung taga Bicol, binagyo na naman, maawa ka naman sa mga Pilipino, ikanta mo na lahat yan. Wala na. Ang tinatawag na missing link. Ang missing link lang ho ng kababalaghan sa kurakot na 1.2 trillion ng gobyernong Marcos ay si Saldico. Ito yung missing link. Lahat na nakunik-kunik na. Isa na lang. Itong si Saldico na lang na oras pag kumanta po itong missing link na ito, tapos na ang maligayang araw ni Tambaloslos at lahat ng mga buhaya sa Palasyo de Polvoron ni Ngiweim. Magandang gabi ho. Good luck po sa ating mga Pilipino. Kaya pa ba? Kaya ho. Bisdak Pilipinas. God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi,
Nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.